Ikukwento ko sa inyo at ipapaliwanag ang isang napakagandang pelikula na naglalaman ng topic tungkol sa pagkagunaw ng mundo, pakikipagsapalaran, at survival. Ang pelikulang ito ay pinamagatang The Remaining ng 2014, pero bago namin simulan ang istorya ay pasuyo po na pasubscribe and follow para updated kayo sa mga susunod namin na content. Nagsimula ang istorya kung saan makikita natin ang dalawa sa main character, si Skyler at Dan, kung saan nagdiriwang ng kanilang kasal sina Skyler at Dan. Makikita dito ang masayang preparasyon nila sa kasal. Nandito din si Tommy Covington na kaibigan ni Dan, na nagpapatakbo ng isang dokumentaryo para sa kasal ni Dan. Naganap ng matiwasay at masaya ang kasalan. Nagkaroon din ng reception at mga sayawan ng mga kasama sa kasal, at mataimtim na dasalin. Makikita din dito, na may ultimate crush dito si Tommy na si Allison. Isa din sa main character sa istorya ngunit di niya na mapormahan ito, dahil jowa na siya na isa niyang kaibigan na si Jack, isa din sa main character sa istorya. Lumipas ang oras sa kasal, ay si Tommy ay nasa elevator kasama ang mga magulang ni Skyler, na mga Kristiyano. Makulit dito si Tommy at maraming tinatanong sa mga magulang ni Skyler. Ngunit bago sumagot sa isang tanong, biglang nagyelo ang hangin. At bigla na lamang bumagsak sa sahig ang mga magulang ni Skyler. At ang mga mata nito ay nagiging kulay puti. Nang lumabas si Tommy sa elevator, at pinuntahan ang ibang mga kasamahan sa kasal, nakita niya na nasa kalituhan ang mga tao sa unang palapag. Sapagkat ang iba ay namatay na may mga puti din na mga mata. Nang lumabas sina Tommy at Jack upang imbestigahan ang lindol, nakita nila na nasa apoy ang buong lungsod at nagkakabuhol-buhol ang mga eroplano na bumagsak at sumabog. Nakita nilang nagkakagulo ang mga tao dahil sa pangyayari, bumalik na sila sa gusali upang hanapin ang mas ligtas na paraan upang makalabas. Nagkaroon ng malakas na tunog, katulad ng isang trumpeta, na nag-echo sa buong gusali. Pagkatapos nito, nagkaroon ang malalakas na kulog at matitinding kidlat. Nang ligtas na lumabas sina Tommy, Dan, Skyler at Jack sa gusali, nag-iisip si Skyler na ang nangyari ay ang tinatawag na rapture. Kung saan ayon sa kanya ay ang mga nananampalataya ay nabubunot isa-isa sa langit. At ang mga hindi naniniwala ay iiwan. Tinanggihan ito ni Tommy dahil sa kanyang palagay ay may kaugnayan lamang ito sa siyensya. Sinabi ni Skyler na kailangan nilang pumunta sa isang ligtas na lugar, sapagkat lalo pang magiging masama ang mga pangyayari sa mga susunod na sandali. Pagkatapos nito, ang mga malalaki na mga bato ay bumabagsak sa bayan. Samantala, ang apat ay naghanap ng isang lugar at nakarating nga sila sa isang aklatan upang magtago. At dito nakatagpo nila dito si Sam, na isa din sa main character ng istorya. Sa loob ng aklatan ay nakakita ng Biblia si Skyler. At sinabi niya kay Sam, Dan, Jack at Tommy ang isang talata na may kaugnayan sa rapture, at ito ang unang trumpeta. Ang lima ay nagsimula ng maglakad upang magpunta sa isang simbahan para makapagtago. Nang malapit na silang makarating sa simbahan, ay may biglang humahatak kay Skyler na parang alagad ng kadiliman. Winasiwas siya nito at nawalan ng malay at sugatan si Skyler. Tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan at binuhat at dali-dali sila nagpatuloy sa paglalakad papunta sa simbahan. Nang makarating sila sa simbahan, pinapasok sila ni Pastor Shay at dinala sa santuaryo para sa kaligtasan nila. Nang naglalakad sa simbahan, nagkita sila Jack at Allison. Samantala, si Dan naman ay nagtatangka na aliwin si Skyler habang siya ay pinapagaling. Makikita dito ang mga natamong malalang sugat ni Skyler. Pagkatapos nito, nang tanungin ni Tommy kung ano ang nangyayari, ipinaliwanag ni Shay na sila ay nabubuhay sa panahon ng Revelation. Samantala, marami at higit pang mga survivors ay pinapasok sa simbahan. Ngunit isa sa kanila ay nagbubuntis. Nanganak ang babae, ngunit hindi ito umiiyak o humihinga. At ito ay nagpapahiwatig na patay na ito. Nang tanungin ni Tommy kung bakit pinapatay ng Diyos ang mga tao, ipinaliwanag ni Shay na ang Diyos ay kumukuha ng mga kaluluwa ng mga mananampalataya at tunay na believer sa Diyos. At iniiwan ang kanilang mga mortal na katawan. At tinanong naman ni Tommy kung bakit si Pastor Shay ay nandito pa din.
Ipinaliwanag ni Shay na marahil ay di talaga siya tunay na believer at mananampalataya sa Kristyanismo ng Diyos, dahil sa kanyang mga nagagawa sa buhay niya. Sa kabilang eksena, nagtatangka ang isang survivor na pumasok sa simbahan, ngunit pinatay ito ng isang alagad ng kadiliman, habang pumapalo sa bintana ng simbahan. Sa kabilang dako naman, naglabas din ng balita na ang revelation ay nangyayari na sa buong mundo, kung saan ang mga bata, sanggol at mga Kristiyano ay nasama na sa rapture. At tinatawag pa nga ito ng mga siyentipiko bilang instant death syndrome. At mayroon ding hindi pangkaraniwang panahon na nagaganap sa buong mundo. Samantala, pinakita nila Tommy ang video ni Skyler, nung siya ay binatak ng alagad ng kadiliman. Ipinaliwanag ni Shay kay Tommy, Jack, at Allison, na nangyayari na nga ang mga nasusulat sa Biblia. Frame by frame, nakita nila sa video ang mukha ng isang alagad ng kadiliman or kung tawagin ay fallen angels. Habang sinusubukan ni Shay na palakasin ang loob ng mga tao, nagsimula na ang pagsalakay ng mga fallen angels, na nagpilit sa mga tao na nasa simbahan na tumakbo papunta sa bodega nito. Nagbuwis ng buhay si Shay upang mailigtas ang iba. Pagdating ng umaga, dinala ni na Tommy, Jack, Sam, Allison, at Dan, si Skyler sa ospital upang humanap ng gamot. Sinuyod nila ang ospital upang makahanap ng gamot. Ngunit namatay din si Skyler, dahil sa napakalakas na venom ng halimaw na umatake sa kanya, kitang-kita ang kalungkutan ng lahat. Sa sobrang lungkot, nagwala si Dan, at sinisigawan ang Diyos sa langit, at biglang inatake siya ng isang tentacles at itinapon papunta sa kung saan. Nang nakita ito ng grupo ay nagpanik sila at agad na pinuntahan ang ibang mga kasamahan nila. Nakita nila na si Allison ay nakabulagta na din at patay na din. Matapos ang nangyari sa ospital, ay umalis na ang grupo at nagpatuloy sa paglalakad. Matapos ng mahabang paglalakad, nakarating ang grupo sa relief camp sa gabi, kung saan ipinakita ni Sam ang isang selfie video ni Allison, na nagpapakita ng kanyang pag-convert sa pagtanggap sa Diyos bago siya namatay. Sa kanyang kalungkutan, si Jack ay nagpakabanal at makikita na siya ay nagpabautismo pa sa relief camp. Pagkatapos nito ay namatay na lang bigla si Jack, sa isang matinding pagkakamatay, na animoy inatake din ng fallen angel. Ang mga susunod na eksena, ay si Sam at Tommy ay na-realize na sumunod na din sa pagtanggap sa Diyos. Kaya ang mga sumunod na eksena ay inatake na din sila ng mga fallen angels. Samantala, pagkatapos ng lahat ng pangyayari kila Tommy at Sam, makikita natin na ang mga fallen angels ay nasa kalangitan, na padami ng padami. Ang pelikulang ito, ay isa sa mga pelikula na nagpapakita at nagtuturo sa tao, kung ano ang maaring maging itsura ng mundo, kapag naganap na ang rapture or revelation ayon sa Biblia. Sa pelikulang ito, ay di malinaw kung ang mga pinapatay ba ng mga fallen angels, ay mga napunta ba sa langit or hindi, tulad nila Allison, Dan, Skyler, Tommy at Sam, pero sigurado tayo, na ang mga namatay sa simula ng pelikula na namuti ang mata, ay mga nakasama sa rapture at nakapunta sa kaharian ng Diyos. Anyways, bagamat di ito ang eksaktong pwede mangyari sa totoong buhay, ay isang amgandang istorya ito, upang mas visual nating maramdaman ang possible na sapitin natin, kung maganap man ang rapture. Isa itong paalala sa atin, na ang buhay ay hiram lamang natin mula sa Diyos. At sa huli o sa araw ng paghuhukom, ay madedeklara kung tayo ba ay mapupunta sa kaharian niya, or sa lugar ng kadiliman. So guys, kung nagustuhan nyo ang istorya na ito, ay pasuyo po na pa-subscribe or follow para updated kayo sa mga susunod namin na content. Thank you.